Hi guys! So simulan natin yung ating sample problem number 1 ng lesson 4, soil consistency under ng geotechnical engineering. So for our sample problem number 1, binigay tayo ng mga several trials. We have trial 1, trial 2, and trial number 3. Ngayon, ang goal natin, determine natin yung moisture content of soil. Ngayon, guys, kung titingnan mo, meron tayong trial 1, trial 2, and trial 3. Tama ba guys? Tapos, meron tayong mga results, yung weight of can, weight of moist soil plus can, and weight of dry soil plus can for all our trials. So, meron siyang iba't ibang values. Tama ba? Ngayon, ang tinatanong guys, determine daw natin yung moisture content of soil. Now, kung ang tinatanong guys ay determine the moisture content of soil, ibig sabihin yung moisture content nung kabuoang soil. Kasi guys, hindi, kumbaga, ang tinatanong kabuuan eh. So, ibig sabihin, kukunin natin isa-isa and then kukunin natin yung average. Kasi malinaw po guys sinabi, moisture content of soil. Hindi naman ng each trial. So, ibig sabihin, ang pinapahanap dito is the moisture content average. Pag ganun guys ha, pag ang tinatanong, ganun na lang ang gawin natin guys, ano? Kapag binigyan ka ng ilang trials, for example, binigyan ka ng mga 5 trials, 6, 7, 8, 10, o ilang mga trials ang binigay sa'yo, basta tinatanong yung moisture content. That is just the average of the moisture content for each trial. So, I mean, for all the trials, no? So, yun. So, ibig sabihin, kukunin natin yung moisture content ng ating each trial, then kunin natin yung average. Ngayon, kung titingnan mo, weight of can, weight of moist soil plus can, and then weight of dry plus can. Ngayon, so parang ganito siya, no? Meron kang can, parang ganyan, guys, no? O, yan. Yun yung can mawari, ano? Ngayon, merong weight yung can. Now, weight of can. Next, so yung ating can, same can din, meron siyang soil. So, yun yung moist. So, meron tayong weight of moist, weight of can plus weight of moist soil. No? And then, yung isa pa, meron ka uling can, o same can lang naman, no? Parang for example ganyan ano, tapos konti na lang kasi nabawasan na. So dito meron kang weight of can plus weight of dry soil. Parang ganun guys. Parang ganun yung ibig sabihin. Ngayon ang hinahanap natin is the moisture content. 'Di ba sabi natin, yung moisture content ay equal sa basa. Pasensya na guys sa term minus tuyo all over tuyo. Uy. Tuyo. Tama ba guys? O paano natin kukunin yung basang weight? Diba, ito yung basang weight natin. Kaso may kasama siyang can. So, una, ma-minus muna natin. Para makuha natin yung basang weight, ima-minus natin yung weight of can doon sa weight of can plus weight of moist soil. Similarly, pag kukunin natin yung tuyo na weight niya, so, ima-minus natin yung weight of can doon sa weight of can plus weight of the dry soil. So, paano ba yun? Let's say, sa trial 1, kukunin natin yung ating moisture content. Let's say, trial 1. So, yung ating moisture content ay equal sa, anong sabi doon? Diba ang sabi doon, that is moist 1 minus moist 2 all over moist 2. Pero ang sabi nga natin, yung moist 1 ay yung mass 1, ay moist 1 tuloy. So, yung ating, ano tawag dito guys? Yung ating mass 1 o yung M sub 1 ay yung ating moist weight o yung basa na weight niya. And then yung M2 natin is the tuyong waste. Tuyong na weight niya o yung dry weight niya guys, no? Gulo magulo kayo Zero lang guys. So ibig sabihin instead na M1 minus M2 over M2, gawin na lang natin is yung moist weight minus moist weight wet mass, no? Naka-mass kasi tayo, no? Wet mass, dry mass all over dry mass. So, mas madali kasi ito kaysa 1-2 pa. 1-2, no? Baka malito ka, mapagbaliktad mo pa. So, yun ang ibig sabihin. Dahil kinukuha natin yung ating moisture content at trial 1, ang kailangan natin is yung ating wet mass at saka yung ating dry mass sa 1 at saka yung dry mass sa 1. No? Parang ganoon. Aba natin kukunin yung wet mass sa trial 1. O, di kukunin natin yung mass of can plus mass of moist soil. So, ano ba yung mass of, mass of
O, weight of moist soil plus can natin, we have 135. Tama ba? Minus. Quantity lang ha, kasi ma-minus pa natin yung can dito no? 28. So, ito na yung basa. Tama ba? Ito na yung basa. Sensya na guys sa term natin ha. Kasi mas madali nga intindihan Tuyo, paano natin makukuha yung tuyo? However, yung tuyo natin may kasama siyang can. So, ano yung ating weight of dry soil plus can? That is 120. Minus 28 yung ating mass of our can or yung weight of can natin. Guys, medyo wag na lang kayong mag-overthink dito. Kasi ang binigay guys ay weight of can. Pero ito, naka-kilograms ito guys. No? So, ganyan kasi sa mga natin, sa mga references natin. So, tayo na lang yung mag-adjust, no? Kasi nakalagay ito, weight. Dapat yung 28 na to, either Newton yan or kilonewton. Pero in guys, in actual, ito ay naka-kilograms. So, huwag na lang kayo malito guys, So, ibig sabihin, mass yung tinutukoy doon, hindi siya weight, no? All over, ano yung ating dry mass? So, pwede ko na lang sabihin, yun lang din naman yan, 120 over 28. So, yan ba guys, no? So, medyo madali lang naman ito, yung ating moisture content, hindi ito weight 1 Yung moisture content at trial 1, that is 0.1630 or simply, store mo na lang guys 16.3043%. No? Alright, so yun na yun guys, no? Siya na yun. Next, for trial 2 natin, baka hindi ako naka-off mic ako. Kaya lang guys yun. Sige, tama lang. Trial 2 natin, chinek lang. Trial 2 natin, so para makuha natin yung moisture content dun sa ating trial 2, kailangan natin ng wet mass kay 2 minus dry mass kay 2 all over dry mass kay 2. Alright? So, paano natin makukuha yung ating wet mass kay trial 2? So, di ba ito siya? Ito yung weight of moist soil plus can. Ito naman yung weight of dry soil plus can. Ito naman yung weight of can. So, para makuha natin yung basa, that is yung total na may moist plus can, we have 122 minus, ilan yung ating can? We have 27 minus, yung ating dry mass, we have 107. Ito siya guys. Minusan natin ng 27 I mean. And then, copy mo lang din naman yun. Yun lang din naman yung nasa denominator. Ito ba? Ito lang din naman yun guys, diba? So, copy na lang natin para mabilis. No? So, yung ating moisture content at trial 2, by calculation, we have, ano ko na guys i-direct ko na, i-store mo na lang guys, 18, para mabilis lang tayo guys, 18 point, di natin pahabain yung mas, yung medyo madali naman ng mga sample problem. So, by calculation, dapat ganito yung makuha mo. Pero, times mo lang ng 100, kasi, naka-decimal po yan pag nakuha mo ng ganito. Next, sunod natin yung ating trial number 2. Pero sakto kasi yata to guys. Ang makukuha mo dito ay 0.18750. So, sakto yata guys talaga ang makukuha mo dyan. No? Anyway, so use stored values na if ever. No? Next, for trial number 3 natin, for our last trial, we have trial 3. Para makuha natin yung moisture content at trial 3, we have the wet mass kay trial 3 minus yung dry mass kay trial 3. Ay, dry mass pala yun guys. Kay trial 3 all over dry mass kay trial 3. Alright? So, yung ating moisture content ay equal sa ano ba yung ating yung ating wet mass kay trial 3. So, we have 120. No? 120 yung moist plus can. And then, yung ating dry soil plus can, we have 106. And then, 27 din yung ating weight of can. Tama ba? Guys, kasi ganito yan, para makuha mo yung moisture content, di ba? Ang kailangan mo, basa minus tuyo. So, ibig sabihin, hindi mo ito gagamitin kapag may kasama siyang can. Ima-minus mo pa yung can each, no? Kasi ang kailangan mo lang dito, yung moisture content, no? Alright? So, sige. Tukunin natin, guys, yung moist soil natin, o yung ating wet mass kay trial 3. So, we have 120. Tama ba guys? Minus 27 yung can natin. Minus yung ating dry mass ay 106. Pero may kasama siyang can. So, minus natin yung can. And then, copy na lang natin ito kasi siya lang din naman yan. Tama ba guys? Ito. Siya lang din naman yan no? So, by calculation na makukuha natin for moisture content kay trial 3 ay equal saan? So, we have
17. Guys, i-mati ko na ha, pero times mo na lang sa 100. Times mo sa 100, guys. So, makukuha mo. Lahat yan, guys, ha. Times mo sa 100. Alright, so yan. Medyo pangit lang sulat ni sir, no? So, 17.7215. So, again, mag-store ka po, guys, no? So, kung ang tinatanong ay determine the moisture content of soil, ibig sabihin, it pertains to the total moisture of the soil. So, ibig sabihin, kukunin natin yung average. So, makukuha natin yung average. So, ito ay equal din sa moisture content of soil ay equal sa, so, we have 16.3043 plus 18.75 plus 17.7215. Tama ba, guys? All over, syempre 3 kasi tatlo yung trial tayo, ano? So, sum of all the moisture content over the total number of trials. So, makukuha natin yung ating moisture content that's equal to 17.5919. So, stored values, guys, ang gamitin nyo ha, if ever. So, yan na, guys, yung tinatanong for the moisture content of the trial number of the sample problem number 1. Yan lang naman yan, guys, no? So, yun. See you guys sa susunod na sample problem natin.